Magandang hapon po sa inyong lahat at araw ng linggo, September 30, huling araw ng buwan ng Setyembre. At ngayong araw po no, sa People's Tonight, ang akin pong isinulat sa page 4 sa aking column na Gabay sa Kalusugan ay may pamagat na hepatitis. Aba, marami nagtatanong sa akin tungkol dyan sa hepatitis o problema sa atay. At basahin niyo po maigi sa page 4 ng People's Journal Sunday Tonight. Ngayon mismo, no? People's Journal Tonight, dahil Sunday, September 30, mababasa nyo po yung iba't ibang klaseng uri ng hepatitis at tinalakay ko po yung paano makaiwas sa hepatitis at ano naman dapat gawin kung meron na po kayong hepatitis. May mga rekomendasyon po akong isinulat at sundin nyo po yan. Baka makatulong na malaki yan para mas mabilis po ang inyong recovery. So basahin nyo po yan at ngayon araw po yan September 30, 2012. Sa ating balitang pangkalusugan ngayong araw, ang ating ibabalita ay tungkol sa mga naglaba sa mga bagong pag-aaral na sinasabi na ang mga 65 years old pataas ay may dagdag na panganib na magkaroon ng demensya sa pangmatagalan na pag-inom ng tranquilizer. Aba, kailangan marinig na mga lolo at lola yan dahil mga 65 years old and above, kadalasan pag dumaing ng hindi makatulog o kaya balisa, ura-urado nariresetahan ng mga tranquilizer. At ito, may mga lumalabas na mga hindi magandang pag-aaral. Sa kaugnay na balitang pangkalusugan, nalaman po ng melatonin at ang regular na ehersisyo ay pwedeng makatulong laban sa sakit na Alzheimer. So yung mga tinalakay natin nung nakarang linggo tungkol sa Alzheimer, may mga dagdag tayong impormasyon ngayon na may kinalaman doon sa ating tinalakay nung last Sunday. Sa Health Seminar on Air, ito po isang request mula sa isang texter na talakayin daw ang tungkol po sa bosyo o yung tinatawag na goiter, hyperthyroidism, hypothyroidism at lahat-lahat na may kinalaman sa thyroid. Kaya ang ating seminar on air ay may pamagat na thyroid disorders. Sa liham naman ni Lolo at Lola, isang sulat po na nanggaling pa sa malayong lugar, dyan po sa Bansalan, Davao del Sur, mula po kay Lola Perla Barrios. Babasahin po natin yung kanyang health concern at tingnan natin kung mabigyan natin ng solusyon sa himpapawid. At sa harana ni Papa G, isang kanta na bago-bago, 1979. Yan, medyo alam na ng mga yan, mga edad na 40 anyos. 1979, composed by Mr. Hernani Cuenco, lyricist by Levi Celerio, kinanta ni Legazpi, Celeste Legazpi at ng Mabuhay Singer. Pakinggan nyo mamaya at baka magpa-contest ako na hulaan yung title. Basta may oras tayo, pag-uusapan natin yan. Balitang pangkalusugan ni Dr. Gary C. So sa ating balitang pangkalusugan, nalaman po na ang mga 65 years old pataas ay may increased risk of developing dementia sa pag-inom ng mga tranquilizer. Particularly ang binanggit na tranquilizer dito ay yung benzodiazepam o benzodiazepine. Unang-una, alamin mo natin, ano ibig sabihin ng dementia? Madalas natin marinig yung si Lola, si Lolo, ulyanin na. Pero pag ulyanin ba, automatic meron ng dementia? Hindi naman. Kasi ang dementia ay mas malalim na salita na ginagamit sa description kung saan hindi lang po yung memorya ang humihina. So ano bang definition ng dementia? Ang isang taong may dementia, bukod sa naapektuhan ng kanyang tinatawag na intellectual functioning, pwede pang makaapekto to sa kanyang pang-araw-araw na gawain at yung kanyang mga relasyon sa kamag-anak. Ano ba ang ibig sabihin nun? Minsan may mga pasyente na may demensia na nag-hallucinate kung ano-ano sinasabi, nagde-delusion, diba? Delusion. Nakita ko ganito, wala naman pala. O kaya agitated, palaging mainit ang ulo, palaging galit. At marami pang nagbabago sa kanyang tinatawag na personality at behavioral problems, no? So, ano ba yung mga pwede mangyari bukod sa mahinang memorya? Yung pagsasalita, maaaring naapektuhan.
Yung tinatawag na cognitive skills. Ano ba ibig sabihin nun? Yung tinatawag na reasoning, saka judgment. Aba, pag tinanong mo, para saan ang pinto? Ang pinto ay para sa di ba binubuksan para pumasok sa isang lugar? Pero pag meron ka palang demensya, yung pinto, akala mo, ang pinto, papunta yan sa heaven. Aba, magulo na yon. So, nalaman sa isang pag-aaral na lumabas sa Science Daily noong September 27 lamang na itong taon na ito, 2012, na yung mga pasyente na 65 years old ay kadalasan pag sila'y merong anxiety o hindi mapakali, balisa, o kaya hindi makatulog, pag pumunta sa doktor ay hindi nalalayo sa pagtanggap ng isang reseta na may tinatawag na tranquilizer. At nalaman na 50% increase ng pagkakaroon ng demensya, lalo na pag ito'y nainom mo within 15 years. Kadalasan yung mga pasyente, pag uminom ng tranquilizer, ang sarap ng tulog. Aba, ayaw na nilang alisin. Maski na sinabi ng doktor na inumin lang natin yan ng mga ilang linggo para medyo ma-adjust lang natin yung problema, ang ginagawa ng pasyente, iniinom ng tuloy-tuloy at makikiusap sa doktor, pakiresetahan mo naman ako nito, doktor, damihan nyo na para may senior citizen. Unfortunately, nalaman sa isang pag-aaral na yung mga hindi gumamit ng tranquilizer sa buong buhay nila ay mas maganda ang kanilang pag-iisip at malayo sa pagkakaroon ng demensya. Sa ayon sa isang pag-aaral na ginawa sa France, ito po ang sinasabi, 20 years na pinag-aralan nila mula 1987 hanggang sa ng year 2007, sa loob ng 20 years na pag-aaral, na-identify nila na 5 sa 100, ulitin ko, 5 sa 100, so 5% ng mga umiinom ng mga tranquilizer ay maaring umabot sa pagkakaroon ng demensya sa loob lamang ng 1 taon. Ano ibig sabihin nun? 1 year ka palang umiinom ng gamot na ganyan, nagkaroon ka na po ng demensya na hindi mo na alam kung anong oras, anong araw, kung sino yung katabi mo, sino asawa mo, sino anak mo, saan ka nakatira. At yung mga panggawain na pang-araw-araw, nakalimutan mo rin. Para saan ba ang toothbrush? Baka kala mo pang suklay ng buhok. Yung mga ganon. So, hindi ba nakakabahala yon? 5 sa 100 sa loob lang ng 1 taon na pag-inom ng tranquilizer. At alam naman natin na bagamat ang mga tranquilizer ay may magandang nagagawa sa isang tao, lalo na sa mga nagkakaedad, dapat aware din tayo sa mga posibleng side effect nito. Sabi sa isang pag-aaral na marami po sa mga senior citizen ang nadulas, natumba, nagkaroon ng fracture na may ugnay nyo sa pag-inom pala ng tranquilizer. Aba, hindi yata maganda yon. Kaya dapat, sang-ayon dito, dapat ang mga doktor na nagbibigay ng payo sa inyo, alam nila yung benefits ng gamot at alam din nila yung mga posibleng side effect at dapat ipinapaliwanag ng doktor para makaiwas tayo sa mga posibleng side effect ng mga gamot. Yan. Ang tanong, ilan kayang doktor sa Pilipinas o sa buong mundo na mas bibigyan ng pansin ng pagpapaliwanag tungkol sa side effect ng gamot o sa pagreseta ng gamot? Hindi ko na po sasagutin yan, kayo na pong bahala. Dahil pagkatapos ko magsalita ngayong araw, baka meron na naman akong memo. Memo saan? Sa kapwa-doktor. Hoy, hindi lang ikaw yung doktor na nagpapaliwanag. Alam ko po yun. Ang sinasabi ko yung mga hindi nagpapaliwanag. Kaya bato-bato sa langit, ang tamaan siguradong may bukol. Sa kaugnaing na balitang pangkalusugan, nalaman na ang melatonin at ang tamang ehersisyo, regular na ehersisyo, ay maaaring makatulong laban sa Alzheimer sa mga daga. Aba, daga pa lang ang pinag-aralan. Pero palagi, daga, daga, daga. Yan ang ginagawa natin, tinatawag na guinea pig, no? Yung mga guinea pig yung pinag-aaralan. Kasi alam man tao ang pag-aralan, di ba? Para malaman kung effective o hindi effective ang gamot. So, sang-ayon sa Science Daily na September 26 lumabas na itong taong nito, ang combination ng dalawang klaseng nakakatulong na therapy, which is voluntary physical exercise, voluntary, sa salitang voluntary, maraming senior citizen, tamad hindi voluntary, parang napilitan pa. Kasi sabi ng anak ko bumangon ako, maglakad-lakad kaya pinagbigyan ko. Aba, pinagbigyan pa yung anak, sabi nung lola, sabi nung lolo, kasi ayoko tinatamad ako Pero ito pong ginagawa nyo, pag tinawag na voluntary, gusto nyo, hindi kayo pinilit. At alam nyong dahil para gumanda ang inyong kalusugan.
So, sangayon sa Barcelona Biomedical Research Institute, nalaman nila na yung melatonin na isang uri po ng supplement at yung regular na exercise ay meron tinatawag na synergistic effect sa ating utak na unti-unting humihina. Maaring dala na nagkakaedad o dala ng sakit na Alzheimer. Sangayon doon sa pag-aaral, nalaman nila na ang melatonin na kadalasang binibigay sa mga hirap matulog ay meron din magandang anti-aging effects. Yung pag-aaral na yan ay ginawa po sa loob ng ilang taon at ngayon po accepted na po yan dahil lumabas po sa journal ng Neurobiology of Aging. Ibig sabihin yan, yung mga nagkakaedad, pinag-aaralan dyan, no? Neurobiology of Aging, na ang general improvement sa behavior, learning at memory ay maaring gumanda sa pag-inom ng melatonin at regular exercise. So, shortcutin natin yung paliwanag dahil napakahaba nitong lumabas na artikulo. The use of melatonin, a hormone synthesized from the neurotransmitter serotonin, ay tumutulong sang-ayon sa European Union na ginawa po yung kanilang convention noong 2007, mga 5 taon na nakakaraan, inapprove na nila ang melatonin bilang gamot. Biro mo, bilang gamot para sa mga sumusunod. Mga batang may autism na hindi makatulog, mga may mental retardation, alam niyo na ba ibig sabihin noon? Medyo may tama sa ulo, ha? At yung mga bulag na nahirapan matulog. Tumutulong din to laban sa jet lag, sa sunburn, at yung tinatawag na pre-operative anxiety. Yung mga operahan na, medyo bago operahan, kinakabahan. Ang tawag doon, pre-operative anxiety. Sang-ayon sa British Association of Psychopharmacological British Association for Psychopharmacology, na nag-publish sila sa Journal of Psychopharmacology ng lumabas noong 2010, na ang melatonin ay ginagamit na ngayon bilang first choice treatment for insomnia in patients above the age of 55. Yan. So, yun na yung first line of treatment. Ang ibig sabihin yan, kung may isang pasyente pupunta sa doktor at hindi makatulog, ang unang irireseta o ibibigay o rirekomenda ng doktor ay melatonin. Yan po ay lumabas sa British Association for Psychopharmacology na lumabas sa kanilang published journal sa Journal of Psychopharmacology in 2010. Yan. At ito pa mga sakit na pwedeng makinabang sa pag-exercise at sa pag-inom ng melatonin. Epilepsy, chronic fatigue, yung palaging pagod, fibromyalgia, yung mga rinarayuma, at aging process. Yan po ang sinasabi sa mga pag-aaral. Sa ating pagbabalik sa ating seminar on air, ang pag-uusapan po natin ay ang thyroid disorder. So wag po kayong alis at tumutok lang po kayo dito sa Gabay sa Kalusugan. Doktor, mabilis pong mawala ang memorya ko. Hindi ko po matandaan ang mga bagay. Gamutin mo po ang sakit ko. Ganon? Kailan mo pa nararanasan ang sakit na yan? Ha? Ano pong sakit? Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan.